Kumusta? Ako si Dr. Anirudh Kulkarni. Isa akong interventional neurologist na konektado sa Apollo Hospital Jayanagar. At ngayon, nais kong magbigay sa inyo ng pagpapakilala tungkol sa mga aneurysm. Ang mga aneurysm ay karaniwang mga umbok sa daluyan ng dugo na maaaring mangyari dahil sa iba't ibang dahilan. Kadalasan, natatagpuan ng mga ito sa mga taong may mataas na presyon ng dugo. Maaaring mayroon silang iba pang mga atherosclerotic na risk factors. Iyon ay ang parehong mga risk factors na mayroon ka para sa stroke at atake sa puso. Maliban kung pumutok ang aneurysm at magdulot ng pagdurugo sa loob ng utak, marami sa mga tao ay hindi namamalayan na mayroon silang aneurysm. Ang mga aneurysm, kapag pumutok ay maaaring maging mapaminsala. Pwede rin masamang sakit. 30% ng mga tao na may pumutok na aneurysm ay karaniwang hindi nakakarating sa ospital. Sila ay namamatay bago pa man makarating sa ospital. Isa pang 30% ang namamatay sa ospital dahil sa mga komplikasyon na may kaugnayan sa pagdurugo ng aneurysm at tanging mga 30% lamang sa kanila ang nakakaligtas. At kahit na ang 30% na iyon ay may posibilidad na magkaroon ng makabuluhang kakulangan kapag sila ay lumabas ng ospital. Napapansin lang ang aneurysm kapag pumutok at nagdudulot ng pagdurugo sa utak. Ito ay subarachnoid hemorrhage o nadiskubre ng aksidente kapag ang pasyente ay sumasailalim sa scan para sa ibang dahilan. Minsan pumupunta ang mga tao dahil sa sakit ng ulo, sumasailalim sa MRI o CT scan at nalalaman na may aneurysm. Maaring hindi iyon ang sanhi ng sakit ng ulo, ngunit minsan maaari rin ito. Hindi lahat ng aneurysm ay kailangang gamutin. Kung ang aneurysm na mayroon ka ay maliit, mas mababa sa 2 mm, madalas na. Ang pinakamagandang option ay maghintay at obserbahan kung paano ito nagbabago. Minsan lumalaki ito, minsan hindi. Kaya kung hindi ito lumalaki, maaring hindi mo kailangang gumawa ng marami. Paano malalaman ng mga pasyente na sila ay may pagdurugo? Kapag ang pasyente o kapag pumutok ang aneurysm, ang pagdurugo sa loob ng utak ay magdudulot ng matinding biglaang pagsisimula ng sakit ng ulo na tinatawag na thunderclap headache. Ang sakit ng ulo na ito ay napakatindi. Na marahil ito ang pinakamatinding sakit ng ulo na naranasan ng tao sa kanilang buong buhay. Madalas itong nauugnay sa iba pang mga sintomas tulad ng pagsusuka, antok, mga seizure o fits na tinatawag nila. Maraming beses na nawawala ng malay ang mga pasyente. Maaaring magkaroon sila ng panghihina sa isang bahagi ng katawan. Maaaring makaranas sila ng pananakit ng leeg. Kaya kiluwa sa maraming pagkakataon sa napakatinding pagdurugo, maaari rin silang magkaroon ng biglaang cardiac arrest. Maaaring huminto ng tuluyan ang pagtibok ng puso dahil sa pagdurugo. Kaya kung biglang mangyari ang alinman sa mga sintomas na ito, kailangang dalhin agad ang pasyente sa ospital na may CT scan upang malaman natin kung ano ang sanhi ng sakit ng ulo. Kapag nagawa na natin ang scan at nalaman natin na may subarachnoid hemorrhage, 85% ng mga subarachnoid hemorrhages ay may posibilidad na may nakatagong aneurysm. Ang pinakamainam na pagsusuri na dapat gawin sa yugtong ito ay isang CT angiogram o isang diagnostic angiography. At kapag sigurado ka na may aneurysm, kailangan gamutin ito agad-agad. Ang paggamot sa mga aneurysm ay nahahati sa 2 bagay. Una, kailangan mong alagaan ang pagdurugo na nangyari. Kailangan mo ring alagaan ang pinagmulan ng pagdurugo. Ang pinagmulan ng pagdurugo ay ang aneurysm. Ang aneurysm na iyon, may kailangang i-clip o i-coil. Ang clipping ay kung saan bubuksan mo ang utak at pupunta ka sa aneurysm at i-block ito gamit ang isang maliit na clip mula sa labas. Ang coiling ay hindi mo bubuksan ang utak, pupunta ka sa loob ng daluyan ng dugo at pupunuin mo ang aneurysm ng maliliit na platinum coils na makakatulong na ganap na i-block ito. Maraming mga pag-unlad sa kamakailang paggamot ng mga aneurysm kung saan mayroon kang mga aparato na talagang makakapag-block ng daloy papunta sa aneurysm at ilihis ito sa normal na mga daluyan ng dugo. Ang mga ito ay tinatawag na flow diverters. Pagkatapos ay mayroon kang mga intrasaccular na aparato, mga aparatong nakalagay sa loob ng sac at nagiging sanhi ito upang ganap na ma-block. Kapag naasikaso na ang pinagmulan ng pagdurugo, kailangan mong gamutin ang dugo mismo. Ang dugo mismo ay unti-unting maa-absorb pabalik sa sirkulasyon sa loob ng 15 araw, 21 araw. Ngunit sa panahong naroro ng dugo, maraming iba pang mga problema ang maaaring mangyari. Ang daluyan ng dugo ay maaaring mairita at pumasok sa isang estado ng spasm na maaaring magdulot ng bagong stroke. Maaaring magkaroon ng malaking pag-ipon ng tubig sa loob ng utak na maaaring magdulot ng hydrocephalus at sakit ng ulo. Kaya lahat ng bagay ay kailangang gamutin. Matagal na sakit, matagal na kurso kapag nagkaroon ka ng subarachnoid hemorrhage at maaaring kailanganin ng ilang linggo hanggang 1 buwan sa ospital. Ngunit kung maayos magagamot, karamihan sa mga bagay na ito ay maaaring maayos mapangasiwaan at maaari mong mailigtas ang pasyente at pagkatapos ay maiwasan ang karagdagang pagdurugo.